After New Year? 3 days ago. This weekend. Opo. Oo. So how was it? Kumusta yung muling pagkikita nyo after ma-miss nyo ang isa't isa? Obvious po sila, natagal po namin hindi nagkikita. Although nag-uusap naman po kami sa phone, iba pa rin po kasi yung pag magkasama kayo. And nasanay na po akong kasama ko sa halos araw-araw. Kaya kapag di ko po siya kasama, parang hanggang konti. Oo, ako rin pa, hinahanap ko na siya. Pag hindi kami magkasama. Nung nakita kami nga, nung nag-show kami last time, nasa bahan kami, sabi ko, tagal kita hindi nakikita, no? Yung parang nakatingin lang po ako sa kanya. Opo, nagtitigan lang kami. Na-miss namin itong mukha na. So, pero anong unang eksena pag nung makita mo siya, Robin? Anong unang ginawa mo? Pinakap ko siya. Niyakap mo siya. Tapos? Oo, sinundo ko siya sa van. Kasi hindi po kami sabay pumunta doon. Oo. Yan po. Kasi nahap ko siya. Yung pinakauna ko ginahap. Oo. Angela, pagyakap niya sa'yo, anong naramdaman mo? Yung sobrang pagka-miss niya sa'yo? Or anong meaning ng yakap na yun? Ano po, sobrang na-miss po namin yung presence ng isa't isa. Kasi nasanay na po kami na magkasama and also kami po, parang, di ba sabi po ni Robin sa akin niya, nakukuha yung lakas ng loob niya. Pero sa totoo lang po sa kanya din po ako kumukuha ng lakas ng loob. So, nung nag-meet po kami after just a few days, parang it felt like 3 weeks. Okay, pero sobrang, parang ang tagal. Ganun po. Yeah, ano naramdaman mo sa yakap? Kaya kilig, parang ka ng kuryente, may mga ganun eh. Comfort po. When I held Robin, I felt safe. Really? Yeah. Ang bongga, no? Talagang yung tiwala nyo sa isa't isa, talagang gano'n. Kaya comfort yung naramdaman mo. Pero yan, again, good luck. And we're so excited with our World Boy. Yan. Sana, 1 week pa di ba? Pero yun, sana mabilis yung pagdaan ng mga araw para makapanood na kami, di ba? Yan, good luck! Ian, hello! Since na-mention nyo na you admitted na you do feel pressure, ano yung nakatulong ba nung nakita niyo yung second trailer or napanood niyo na ba yung final cut ng film? So based naman sa trailer, how content are you and happy sa nagawa ninyo or ano yung mga thoughts ninyo? Nasabi po namin na malaki po yung pressure. I think it comes from yung mga side factors na this is the best-selling melodrama since 2014 until Yeah. now. And also kahit ginawa po namin yung best namin on set, even after watching the trailer, we can't help but feel pressured na ang ganda niya. Sorry, hindi naman ko sa pagbubuhat ng silent ko. But nagandahan po kami sa trailer and nakaka-proud po makita yung pinaghirapan nyo. And nakaka-pressure siya because hindi po namin alam kung ano yung hawak ng future. So, parang while waiting for what will happen, kinakabahan po kami sa outcome. Pero very happy naman po kami with the trailer. Ako naman po, parang mas na-pressure po ako nung napanood ko yung trailer. Totoo po. Kasi parang, nung napanood ko pa yung first trailer, ang ganda po talaga niya. Hindi po dahil pelikula namin siya. Grabe din po kasi yung story ng film. Kaya sobrang na-pressure po ako lalo nung napanood ko yung trailer. Paano nyo mag-rate based sa trailer? Kung kayo mag-rate, ano rating nyo sa on-screen chemistry ng dalawa? Ako dun sa movie po, 10 out of 10 yung chemistry. Yes, a perfect. Parang first time po namin nagawa ni Angeline. So, Angela, Ako din po. Parang ano po, nahihiya po ako kasi parang ang yabang pakinggan. Pero yun po, mas gusto ko nga po yung chemistry namin sa movie na to kasi sa previous projects kasi mas intense po for me and mas raw. last question na lang. Kamusta rin yung naging promotions nyo for this film? Did it help you become closer since, ano ba, kailan pa ba kayo nag-tutumawall tour? Since last year?
yung pupromote po namin ng movie, sobrang saya. And mas napalapit po kami sa isa't isa. Tapos ang dami po namin nami-meet na mga tao na halimbawa po si Tito Boy, si Sir Luis Lozano. Grabe po, parang napapanood lang po namin sila nung bata kami. Tapos yung promo po na naibigay sa amin, nakita na po namin sila, di ba? Nakakakilig po sa Oo. bulan. Okay, thank you. Thank you po. Nakakatuwa naman kayo. Salamat po. Congrats. Alright, maraming salamat po, Miss Anna, for those questions. Now moving on to Bobby Regentina from Manila Bulletin. Magandang hapon din, thank you, Phoebe. Hi, Robin and Angela. So, nung holiday season ba may naganap na exchange gifts sa inyo dalawa? At pwede malaman kung what can you share? Ako po, hindi ko po naabot sa kanya nung holiday season. This January lang po because we spent Christmas with our families. And ayun po, nag-gift naman po ako kay Robin and something that he will be able to use kapag wala po siyang plan. Walang Yes. Robin. Sobrang sweet po ng gift niya sa akin kasi palagi yun yung pinoproblema ko. Pag halimbawa po walang glamting, pumunta po ako sa mga ganun, nag-show ako palagi, wala akong makeup. Tapos, palagi mini-makeupan niya ako. Para nagkaroon po ako ng love team ng makeup artist pa. Tapos, nung Christmas po, 3 days ago lang po niya binigay. Pero gift niya sa akin ng Christmas, binilan niya ako ng mga makeup. Sabi niya, halika dito. Nalagay niya po sa akin, siya mismo nag-makeup sa akin. Ilalagay daw po niya yun pag nagmamahal siya kami. Kasi yung regalo ko naman sa kanya, hindi ko pa po nabibigay. Pero how would you describe yung gift mo sa kanya? Ha? How would you Hindi yun, describe? yung bouquet, flowers lang. Okay, kayo ba naniniwala sa mga rituals like bumili nyo nga ito, like para swertehin, maging blockbuster? May mga ginagawa kayo special ritual para like nagkatay kayo ng manok or what? Mga May ganun. mga ganun daw, may mga ganun daw nga po. Kayo ba naniniwala sa mga ganun? Ako wala naman po kaming ginagawa ritual. Palagi na po namin pinagdadasal na kung ano man pong plano ni Lord. Siya na pong bahala sa movie. Ang mahalaga po, binigay po namin yung best namin sa movie. Yan po. Okay. Angela. Same po. Wala naman po akong ritual. Ang inisip ko lang na ginawa ko, siguro ng New Year. Gusto ko kumain ako ng grapes sa ilalim ng table. Pero aside from that, wala naman akong naisip. And same as Rob po, lagi ko po siyang pinagdadasal bago matulog. Kasi iniisip ko po talaga siya. Sobra. Hirap matulog kasi malapit na. Yes. Okay. So hindi kayo makatulog masyado Ako hindi po talaga. Talaga? Nahirapan po talaga ako makatulog lately kasi kinakabahan po ako. Ito na po yun. Ito po yung pinaka-unang pelikula po namin. Kaya sobrang nakakama po. Based sa trailer, ang ganda. So talagang kaabang-abang yung movie. Ano? Gusto ko siya pakulit talaga. Okay, last na lang. Pwedeng ibigay niyo ang wish niyo sa isa't isa. Like, si Robin, anong wish mo kay Angela and vice versa naman. Angela, wish mo kay Robin for 2026. Ang wish ko for Robin this 2026 is that manominate siya and manalo siya ng Best Actor. Wow. And also, magka-MMFF po kami. Sa ano po namin, sa ano yan, sa message, sa ano, para nakapin po yun, nakapin po na magkaka-MMFF tayo this year. Nakapin po yun, pangarap namin Oh, yun. so, why not? Robin, wish mo kay Angela. Ako ano po, wish ko lang kay Angela, 2026. ano ba wish ko siya? And then wish ko lang po sa kanya, good health, mas madami pa po kami trabaho together. Tapos, ano din po siya, sana po makatrabaho namin yung mga iba pang mga veterano artista. Sana magkasama pa din kami. Sa next project. Yun yung wish ko. Okay, congratulations in advance. Thank you. Thank you po. Thank you po. Alright, thank you. Send it out to the universe. Manifest na if it's meant to happen, it will happen. Amen. Alright, next up from Random Republica, Kate Adahar. Good afternoon.
bring out the emotions that Sarah needed. It's just exactly what I needed nung time na yun. Kasi mas naging mabigat, mas naging totoo yung nararamdaman ko kasi talagang masakit. Kasi sometimes when you're an artist, people think that you're heartless, like you can't experience emotions. But as Sarah, I needed all the vulnerability that I could get. And parang nasulit ko yun. The entire shooting po talaga, parang sobrang lungkot ka talaga. Yun po. Pero may times naman na sobrang happy with Miss Candy, with Miss Lorna, kasi sila po yung happy girl on set. And yun nga po yung healing part towards the end kasi I could finally, I'm free. I can let it go now. Ako naman po, siguro, ang healing sa akin dito, nakaiyak po ako na maayos dito. Nalabas ko yung emosyon ko talaga. Kasi ako po as a person, hindi po talaga ako umiiyak. Hindi ko pinapakita sa tao na umiiyak ako. Ayoko, nalulungkot ako. Gusto ko masaya lang ako. Pero dito sa pelikulang to, natutunan ko po na hindi masama maging mahina. Hindi masama magpakita ng emosyon mo. And sobrang dami ko po natutunan sa pag-arte dahil sa pelikulang to. Dahil kay Direk Chris, dahil kay Angela. At sa mga kasama po namin mga veteranong aktor doon, sobrang dami po namin natutunan ni Angela. Yun po. Thank you. And Thank last, you. napag-usapan yung wishes niyo sa isa't isa. Pero ano yung personal goals? May gusto ba kayong baguhin? Or pagpatuloy or pagpatuloy? Ako po, gusto ko pa po mag-improve sa acting. And gusto ko pa po sana magkaroon ng more projects. Kahit anong projects na ibigay po sa akin will be a great blessing for me. Pero pangarap ko po this 2026 is mag-billboard sa EDSA. And also, ayun pa ma-help mag-retire yung dad ko. Kaya gusto ko po ng maraming projects. This 2026, Lord, please. Ako po, itong 2026, gusto ko pa pong gumanap sa marami pang roles. Yung mga malalalim, yung parang ganito yung Werewolf Boy. Tapos gusto ko pong matry namin ni Angela lahat ng genre. Talagang kahit ano pong ibigay nilang projects namin, tatanggapin namin ni Angela. Hindi po kami magre-reklamo kahit sabay-sabay yan. Yun po yung parang wish ko lang sa 2026. Yung masaya lang kami, tapos madami pong trabaho. Basta trabaho po, hindi namin tatanggihan. Yun po. Thank you. Thank you po. All right, loving all the personal goals. Thank you so much, Miss Kate. And now finishing off batch 1 for today from the Manila Times. Let's hear from Tessa Mauricio. Thank you. Happy New Year, guys, and congratulations. I think, yung wish nyo makasama sa MMFF, parang slightly nangyari na siya because lahat ng movies, we see the trailer, just before watching it, and yung posters nyo are all over talaga, and I think people are really excited to see your movie very soon. Ang hirap nga yan, for a first movie. Ang tanong ko muna kay Robin. Robin, did you research on, like how werewolves are and mga animals are? And sana makwento mo sa amin yun. And when doon sa shoot, did you actually feel na I actually really became the werewolf boy already? Yung po sa workshops namin, Miss Ana Vileo, parang 1 hour po siya magpi-play ng video na wolf na naglalakad. Tapos ginagaya ko po yung kilos ng wolf, kung paano siya maglakad, kung paano siya kumain, kung paano siya mag-react sa tao. As in, lahat po, detalyado po tinuro ni Miss Ana sa akin yun kung paano talaga gumalaw yung wolf. For 1 hour, bawal po ako mag-break. Kasi wolf lang ako. Tapos, may ginagawa po siya sa akin na parang, ang gagawin mo pag ginanto ka ng tao, wolf ka, di ba? Bawal po ako mag-break, 1 hour yun. Tapos sa shooting po, hindi na ako hindi po ako masyado nahirapan na nung nasa shooting kasi feeling ko po talaga werewolf na ako. Parang hindi ko nga po masyado nakakausap yung kapatid ko sa shooting eh. Kasi wala po akong
parang nananahimik lang talaga ako. Kasi feeling ko hindi po talaga ako nagsasalita. Your character talaga. Opo. Pinay ka. Nakapaka po ako. As in sa shooting po mismo, yung location namin po kasi mga mag-grass, gano'n. Tapos nakapaalam po ako the whole time. Whole taping. Tapos hindi ako nag-makeup. Tapos yung dumi, sinasadya ko po talaga, dinudumi ko yung sarili ko. Oh. Anong character or trait ng werewolf do you think as human, as people, no, will be good for us to emulate? Ano yung sa tingin mo magandang kunin from what werewolves are like? Yung siguro, yung hihintayin ka niya kahit gaano katagal. Saka yung loyalty niya. Nice. Yun po. Angela naman, I think siguro isa sa pinakamahirap na kailangan i-deliver is, you know, to actually act with somebody who hardly has lines. Di ba? Minsan, wala namang masyadong For me po, I think mas mahirap po yung part ni Robin na wala siyang kahit anong lines. And for me po, nadalian po ako mag-work with Robin because kahit wala siyang lines, he can clearly communicate kung ano yung gusto niyang sabihin through his eyes and his actions. So, when we're acting together and then iniisip ko po na parang pet dog siya. Na parang, sit, tapos parang nakakatuta. Kahit hindi naman siya, pero hindi naman po siya kinakomand na mag-sit, more like eat or stop, go, and all. Ginawa po niya akong aso. Oo nga, di ba? At least devoted na dog naman, di ba? So, in doing all these difficult scenes, what did you learn about each other? Is that when Robin is committed, he is committed. Kasi I could tell na it was really hard. Kasi nasa gubat po kami, tapos nakapaa po siya. And masakit po yan sa paa, tapos umuulan pa, maginaw. Tapos hindi po siya natatakot na madumihan, hindi po siya natatakot na tumakbo lang nakapaa kahit masakit po sa paa. Tapos buhat niya pa po ako. So doble yung weight sa feet niya. And nagkakasugat na po siya. Tapos yung totoo pong kinakain niya yung patatas pa yun. Yung kamote. Kamote na hindi pa binabalatan. Kinakain niya po talaga. Tapos hindi siya nandidiri. So, I love that he's really committed to his role. And, yun po, hindi po siya nahihiya kasi he loves what he does. That's very good to hear. How about you, Robin? What have you discovered about Ito him? naman po, sobrang committed din yan sila. And sa amin dalawa, parang dito sa Werewolf Boy, parang kahit na-lock niya yung gamit sa taping, hindi kami masyadong nag-uusap. May may parang, okay, shooting muna tayo, trabaho muna tayo. Naka-focus po talaga kami na sobra sa shooting. And for a last question, ang sabi mo namin kanina when you were saying your wishes for 2026, dahil kami Angela. So, is that what you can hope to see for the rest of 2026? Talagang magkasama kayo sa mga projects by choice? Kahit ano po ibigay sa amin, tatanggapin namin yan sila. Kung sakali man, may iba kami makakasama sa pelikula, gano'n. Mas maganda po yun kasi mas maganda po kung magkasama kami, pero mas matututo po kami pag may iba pa po kami makakasama. Congratulations to the two of you. I think Thank you 2026 could be your year. Pareho Sana po. Thank you. Yeah, thank you. Great questions, as usual, Ms. Tessa. Thank you so much. And now for batch 2. Listen up, we have Jeff Fernando, Alan Policarpio, and finally Nurse Amo. For now, let's listen from the Daily Tribune. We have Jeff Fernando. Hello, Robin and Angela. Ayun. First question natin is, napansin ko dun sa trailer na sa remote area kayo nag-shoot, di ba? Ayun. Kamusta si Direk Chris bilang dahil itong una yung pelikula, di ba? We have to deliver talaga. Kamusta siya bilang director? Stricto ba siya? Bawal ba mag-cellphone? Bawal mag-social media during work? Kwento. Si Direk Chris po, sobrang particular siya with his time. Gusto niya po nasusunod lahat sa schedule. And what we love about Direk Chris is that kahit sobrang strict siya with his time, he is not sobrang strict sa amin. He lets us do what we need to do. Ina-encourage niya po kami to act
on our own accord. Hindi niya po tinuturo yung sobrang detalyado. Sinasabi lang niya yung kung ano yung dapat mong maramdaman. And then, ikaw na yung magko-connect ng dots and ikaw na yung magde-deliver. And that's what we love about him. Hindi po siya mahirap katrabaho. Sobrang saya pong kasama ni Direk Chris. Lagi po kami kumakain ng sabay. May food po siyang dala. Nagbabaluto siya or nagluluto siya. Tapos, he's just a joy po. And I really love Direk Chris. But happy birthday! Happy birthday, Chris! Grabe ikaw, may gusto kong share kung working with directors. Si Direk Chris po, grabe. Kung anong oras yung nakalagay sa call sheet na pack-up, yun po yung pack-up nyo. Hindi po yung mag-overtime kahit 1 minute. Tapos, yung pinaka-gusto ko po kay Direk Chris, na pinaka-natutunan din namin ni Angela, mahal na mahal niya lahat ng tao niya sa set. Pantay-pantay po yung tingin niya sa lahat. Gusto niya po pag meron siyang pagkain, lahat meron. Halimbawa may mga biscuits po siya, papaikot po niya yun, papamigay niya sa mismo. Tapos po, gusto niya masaya lang palagi kami. Hindi niya po gusto yung parang mabigat na set, gano'n. Tapos, ano po, ang pinaka-gusto ko po sa kanya, sasabihin lang po niya kung ano yung gusto niya makuha. Tapos kami na po bahala gagawa. Tapos sasabihin po niya, yung parang hinahanap po niya kami. Ginagano na, taasan mo, babaan ko. Yun po yung kaya sobrang natuto po ako sa shooting namin ng Werewolf Boy. Kasi grabe po yung ano ni Direk Chris. Kahit na wala na kaming oras masyado, binibigay po talaga niya yung time sa amin, di ba? Para mapakita namin yung hinahanap. Sinasabi na this is your movie, so it has to look good. So, ibigay niya lang ano yung kailangan niya ibigay. Mahal na mahal po namin sa Direk Chris. Next question is based ito sa isang Korean di ba, movie. Pinanood niyo ba yung original or lumayo kayo para hindi kayo maapektuhan yung performance? Ako po pinanood ko po kasi gusto ko malaman yung flow ng story. Kung maintindihan po yung characters deeply. Pero, ayun po, tinay ko po yung best ko na huwag naman po gayahin yung original to a T kasi magkaiba naman po yung adaptation sa direct na copy. Tapos, yun po yung challenging part for me kung paano ko po ipo-portray in a Filipino way si Sarah. And, I think it paid off naman po kasi inaral ko po siya talaga. I did my homework. Grabe. Ako po, hindi ko po talaga siya pinanood. Parang, nung pong sinabi na gagawin po namin to, sabi ko hindi ko po papanoorin. Kasi wala naman po akong linya dito, so gagawa po ako ng sariling version ko ng Werewolf. Tsaka, so joke na po yun eh. Hindi ko naman po kayang gayahin yung kanya. Tsaka pag ginaya ko po yun, parang hindi maganda yung kakalabasan kasi siya yun eh, ang galing niya eh. So gumawa po ako ng sarili kong version. Hindi ko po talaga siya pinanood para makagawa po ako ng sarili. Yung iba nga po characters nung una hindi ko kilala. Kasi nga, hindi ko po siya pinanood. Nung binasa ko lang po yung script, doon ko po siya mas naiintindihan. Yun po. Okay, thank you and congratulations. Thank you po. Okay, maraming salamat po. Ngayon naman pakinggan natin from Philippine Star, Alan Policarpio. Hello, Robin and Angela. So na-mention kanina nga na yung character of Robin doesn't have much lines, you have to rely on physical acting. So para sa'yo, parang how did you express yourself or parang mas do you do it more on your facial expressions, dating ba sa katawan? Ano po, parang yung gusto ko sabihin kay Sarah nun, lagi tinatatak ko sa utak ko. Parang ulit-ulit ko siya sinasabi, tapos hindi ko po siya ma-explain eh. Parang yung mata ko mismo yung pinagsasalita ko na sobrang hirap po para sa akin. Bago ko lang din po siya natutunan. Tapos yung galaw ko po, malaki. Sa galaw ko po talaga kinakausap talaga. Parang yung mismo tayo ko, may sarili akong, may kakaiba akong tayo na nakaganon, nakaganon. Parang ganon ko po siya kausapin talaga. Yun po. And for Angela, pag ba nakikipag-scene ka with Robin, parang may mga
cues ka ba na hihintay or parang may mga gestures pa siya na pinapakita sa'yo na that tells you that ito yung ina-express niya, ito yung gusto niyang sabihin? I think po yung alam ko na gesture ni Boy is yung kapag nagbabawa siya, naghihingi siya ng pets or a reward, parang reward for helping out. Ano po. And they also say na parang sometimes action speaks louder than words. Doing this film, parang do you agree with that? And kayo ba as a love team, are there moments when you feel like not really talking too much or just blocking out the noise? Parang na mas okay yung silence? Yes po, sometimes actions do speak louder than words kasi if salungat naman yung ginagawa mo sa sinasabi mo, then it's really not true. Tapos, during shooting po at Rabbit, nakikita ko po talaga sa kanya si Boy. Because every time nag-act kami, parang talaga siyang walang alam sa buhay, parang hindi siya marunong salita. Tapos, maaawa ka talaga sa kanya. You would feel the responsibility to try and teach him, to try and help him. Tapos yun yung nararamdaman ko po sa actions ni Rabin. And it helps me, it makes my work so much easier. Kasi dahil sa physical cues niya and sa actions niya, mas naitatawid namin kung ano yung gusto namin ipakita, iparating. Oo, parang mas actions. Kasi, yun lang yung yun lang po yung way para makausap ko siya. Yung amo ko, si Sarah. Kaya parang pinapakita ko more on actions sa kanya. Pero in real life, kayo ba sa love team may mga unspoken, parang gestures, signs pa kayo, parang kayo lang nagkakaintindihan? Ako po palagi. Palagi pag nagtitigan ako, gets na namin yung isa't isa. Tititigan ko na po yung gets na niya yung sinasabi ko sa isip ko. Tapos bigla na lang kami tatawa. Lagi po kaming ganyan. Ikaw, Angela. Ganun po, parang, sobrang comfortable na namin sa isa't isa. Sobrang close namin to the point na isang tingin lang, alam na namin kung ano yung iniisip. Memorize na po namin yung isa't isa. Opo. Okay, thank you. Thank you po. Salamat. Thank you. And please allow me to correct myself. Mr. Alan Policarpio is with the Inquirer. Apologies for the error. Okay, now moving on. Let's hear from Nurse Amo from GMA Entertainment. Hello, good afternoon. Hello again. Sundan ko lang yung na-mention kanina about hate comments. Paano nyo, kasi may kasabihan sa showbiz na once na nakakuha na kayo ng mga hate comments, nandun na kayo, naka-arrive na kayo. Pero personally, kayo, paano nyo sila tinake and naka-apekto ba yun sa performance nyo or personally sa outside showbiz naka-apekto ba yun? Noong 2025 po, early 2025, I didn't get a lot of hate comments. Sobrang hihila lang. And then, middle of the year, it started coming in. And nanibago po ako. Hindi po ako sanay na nakakita ng hate comments. So, nag-reply po ako, nag-react ako. And it really deeply affected me and my mental health. Tapos, towards the end of 2025, I kind of learned how to accept it and take it as it is kasi some people are really not gonna like you. You're not always gonna be someone's cup of tea. Tapos, during shooting, I was bashed a lot. Tapos, ito yung time, hindi naman po ako nagbabasa talaga pero I couldn't stop reading. Parang, ayaw tumigil ng brain ko. I wanted to read, I wanted to know what they were saying about me. And I was in the dressing room. I was just crying for 2 hours straight, reading all those hate comments. It really got to me. And then, after that, it was time for us to shoot again. And then,
realized na it helped. Kasi nung eksena na po namin, lumabas na lang siya. Wala pang action. Pero I think that's the only positive thing I can take from that. Because hate comments, they're everywhere today. They're so normalized. Dahil nga, people can just easily hide behind fake profiles, dummy accounts. Parang they can't really take accountability for the things they say online. It's hard to track them now. So they just feel free to throw whatever words they want to say. And what I can say about that is, even though we don't see your faces and you're hiding behind those pictures, just know that God is always watching you. And lahat may balik. So, yun lang. How about Ravi? May any personal experience dito sa hate comments? Ako po, nung una sobrang na-apektuhan po ako sa hate comments kasi binabasa ko sila palagi. Palagi po ako nagbabasa ng mga comments. Pero nung bandang huli po, natutunan ko na parang mas healthy na huwag na lang basahin. Tapos, dito po sa movie, parang pinag-usapan namin ni Angela na gagawin namin yung best namin dito. Ginawa namin inspirasyon yung mga haters talaga namin. Totoo po, ginawa po namin silang inspirasyon dito sa pelikulang to. Parang kahit ano pong sabihin nila sa amin ng paulit-ulit, wala po kami ibang gagawin. Hindi po kami babawi or anything. Hindi kami magre-reply. Ginalingan lang po namin sa pelikula. Binigay po namin yung best namin. Yun. Very nice. Based sa trailer, talaga naka-deliver naman kayo. Yun nga na-mention nyo rin na gusto nyo magkaroon ng acting award. Ngayon, sa ngayon, paano nyo i-relate yung sarili nyo as actors? And meron ba kayong mga, or nanonood ba kayong mga previews, yung mga unang-unang acting projects nyo, and meron ba kayong mga cringe moments? For me po, marami po akong times na hindi ko kayang panoorin without cringing. Kasi I can't believe na I did that. And I can't believe na I let it happen. I know I could have done better. Siguro po kasi I always set the bar high for myself. Gusto ko po mataas yung standards ko para sa sarili ko. And pero nung time na yun talaga, sa mga previous kong acting, hindi talaga ako masaya. Hindi ako satisfied. Tapos sa movie na to, Specific project pa kung ano yun? all of them, I'm not happy because I know that I could have done better. Yun lang po yun. Pero this project po, binigay ko po talagang, I feel like I stripped myself naked. Parang binigay ko na lahat ng kaya kong gawin. And even though ginawa ko yung best ko, meron pa rin maliit na nagsasabi sa akin na parang small voice na, what if hindi enough yung best mo? So I still have some self-doubt. Pero, I can confidently say na siguro 8, 8.5 or 8. Yeah. Ravi? Ako po mga 7. Kasi madami pa po ako matututunan talaga. Matutunan. Marami rin po akong cringe moment ko. Parang nakakita lang po akong clips sa TikTok, ganyan. Yun po, minsan po nakikringe po sa sarili ko sa mga nagawa ko before. Lalo na sa Butya, sa Drake, mga ganyan. Pero, dito po parang dito sa movie na to, kailangan wala siyang cringe. Kasi wala naman akong dito wala naman akong kaalam-alam. Diba? Kaya parang mas madali po siya sa akin, hindi ako nakikringe dito sa movie. Diba? Thank you, and Thank you po. Thank you so much. And our press conference will end with our final batch this afternoon, consisting of Richard Paglicawan, Sab Santos, and finally Erwin Ogawa. Ngayon, from Lionheart TV, pakinggan natin si Richard Paglicawan. Hello, congratulations Robin and Angela. Happy New Year. As a love team, gusto kong malaman yung naging dynamics nyo, especially yung ginawa nyo tong movie na to. Paano ba si Robin and Angela nung nag-start kayo dito sa movie na to? Siyempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon magandang yung isa. Paano nagko-compliment kayo dalawa? Share kayo ng mga instances na nangyari.
tayo, hindi naman po all the time happy. Sometimes there are instances na nagkakatampuhan or may misunderstandings. Hindi po talaga may iwasan. And nung shooting po, may time na sobrang down talaga po ako. Tapos si Robin, sabi niya po sa akin, huwag kang ma-down kasi movie natin to, kailangan galingan natin. So parang cheer up niya po ako ganun. And yun po yung maganda po sa amin as a love team is that we don't bring each other down. Kumbaga when somebody is down, we try and help them po. Kasi napapansin po namin na halata kasi kapag hindi okay, halata. Tapos wait lang, may problema ba? Okay ka lang ba? Simpleng ganun lang eh. Okay lang po sa amin. Kaya ba? Ganun. Pwede kayong share? Ano po parang sa shooting namin, pag nasa eksena po talaga kami, hindi kami nag-uusap. Parang pinaparamdam ko talaga sa kanya na, werewolf ako. Hindi mo ako pwedeng kausapin kung paano mo ako kinakausap. Minsan nga po pag pag nakalagay yung extension, nagtitipa po niya, ang cute-cute mo, ginagano niya. Pag ganyan lang po ako sa kanya. Parang sinasanay ko po siya na aso, na werewolf talaga ako. Wala siyang alam. Na wala akong alam sa mundo, na hindi ko siya naiintindihan. Ganyan po. And ito, siyempre supporting na yung showing. Ano ba yung gagawin ninyo for promotions, when siyempre sa mga mall tours? May mga special na personal pa kayong effort to promote the movie? I think yung pinaka-personal na effort po namin is always showing up no matter what. Kung pwede lang po mag-work everyday, mag-work po kami everyday because we really love doing what we're doing. And tomorrow po, kanyari meron po kami TV5 na simula po yun ng Call Time for AM, hanggang gabi po yun. And that's something we commit to, that's something that we want to do talaga. So that we can push the movie kasi hindi po kami ganun kilala, we're newbies and we want people to know that there's a good movie here that you can watch po. Yes. Parang yun nga po sa mga mall shows, kahit everyday po yan, kahit hindi na po kami magpahinga, gagawin po talaga namin lahat para mag-promote namin yung pelikula namin. Yeah po. Thank you and congrats. Good luck sa movie. Thank you po. Thank you. Okay, thank you so much. Ngayon naman, our TikTok content creator coming over to you, Sab Santos. Hello, good afternoon. Hi. So, doon sa movie kasi, si Boy, hindi siya nakakapagsalita. So, his love language is more an act of service, right? While si Sana naman is words of affirmation kasi tinatawag niya si Boy na good boy. But in real life, based on your experiences with each other, what do you think is the other person's love language and why? For me po, I think yung love language ni Rap is physical touch. Ikaw, act of service. Ako? Hindi, physical touch too. Oo. Physical touch pati gift giving. Parang, gusto ko po kasi lagi ako nakadikit kay Angela. Wala lang, parang mas masaya po pag lagi kami magkasama. Pero paano mo nasabing acts of service? Lagi naman magkasakit lang ako. Ito na yung pinapadala mo akong prutas, gamot, kung ano-ano. Yan po. Okay po, sorry. And then, my next question, during the mall show in Pampanga, you gave Angela flowers, and then a lot of people are asking, is there a specific reason bakit sa Pampanga? Kasi it's your hometown, and then nanonood yung pamilya mo. And then for Angela, how was it nung naka-receive ka ng flowers? Kasi special na, parang a surprise, and then nandun pa yung pamilya. What did you feel during that time? Ito po yung first time that I received flowers from Rob. So, gulat na gulat po kasi syempre, it was in Pampanga. Nandun po yung family niya. First time ko po makita yung eldest brother
bago ko magbigay ng flowers sa babae, gusto ko lang po siyang bigyan. Na-miss ko siya. Gusto ko siyang bigyan ng flowers. Gusto ko siyang bigyan ng something nung araw na yun. Yun po. And then for my last question, this is for Robin. Maraming naka-notice on the changes in your social media account, the way you post, sa mga song choices, and people are saying na nasa lover boy era ka na. Sa tingin mo totoo yun? Opo. That's all. Thank you. Thank you po. Ang bilis, no? Opo. Yes. Okay, and our final set of questions will come from Erwin Ogawa from Anong Ganap. Yes, ang lapit na. Yes. Ang in advance. Okay, so first, I want to commend yung OOTD nyo for today. Grabe pang finger light na yung mga pang-target nilampahan nyo ngayon So, sino pwedeng pasalamatan sa inyong outfit for today? Thank you, Miralao, Carly, and Edge. Thank you so much po. Yeah. So, thank you, styled by Ryuji and Mikey Arcano. Yes. And kay Angela, last December nag-meet me one of her idols, di ba? Si Nadine. So, how was the experience? Kamusta? Grabe, parang feeling ko, ang saya. Parang lumulutang po. Hindi ba ako nakamove on? Nung na-meet ko po siya, parang, kasi nung fangirl niya po ako, I was only 10 or 11 taon, ganyan. Hindi po ako pwedeng lumabas, or punta sa mga mall shows. Hanggang online lang po ako taga-repost, taga-tweet, ganyan. Hindi ko po nakikita in person, and nakikita ko po siya before, nung nag-training kami sa P-pop. Dumadaan lang sila, yung quick, kasama ko si James. Okay lang yan. 2018 pa naman po doon. So, matagal na po. And nahihiya po kami magpa-picture kasi nagmamadali po sila. So, saglit na parang 3 seconds lang na may makikita. Parang sulyap lang talaga. Tapos sobrang saya na namin. The entire day, kinikilig po kami P-pop girls. Tapos, nung nakita ko po siya and nakausap ko po siya like, ng personal, grabe po kinikilig po talaga ako. Sobrang saya mo na parang, oh, gee, finally. Yes. Same singer. Same singer. Oh my gosh, so nung NFSF po, we had the same makeup artist and we were in the same hotel room for like a few minutes because I really wanted to start small talk. Gusto ko talagang i-approach and be friendly, pero sobrang nasa starstruck po ako, nakaganito lang ako. Nakagano lang po like, wala lumalabas na words. I wanted to say hi. Starstruck talaga. Sobrang sa starstruck pa po talaga. Ako po parang nung nakita ko siya sa premiere night po nila, nagpa-picture po ako sa kanya, tapos wala na akong masabi. Tapos nagkita po kami ulit, pababa po kami para dun sa red carpet. Nasa elevator siya, nagpo-photoshoot. Tapos nag-hi po siya sa amin, binabati po niya kami, nakaganyan lang ako sa kanya. Tapos papasok po ako ng elevator, nakaganan ako. Nakatingin lang ako sa kanya gano'n, nakabukas yung bibig ko. Sobrang stun po namin po. Pag nakikita ko siya talaga, nasa shock po ako sa kanya. Sobrang ganda, sobrang bait, sobrang approachable. Sobrang humble. Sobrang humble. So, kasi Angela, may naging moment, may ganun ka rin ba natin sa ibang artist o hindi mo pa nagagawa or may pangarap ka pang maging ganun na starstruck moment? Meron ba? O, yun na rin yun. Yun po yung pinaka na ano, tsaka may vice talaga. Di ba childhood crush mo kasi si Nadine? Kaya sobrang... Pareho pala tayo. Same po Sobrang crush ko po sila din. G ba kayo mag-revive ng any Nadine projects? Oo. Diary, di ba? Super sikat yung dati, di ba? Ang dami, di ba? Pero, Pero po kasi parang ano po na like may... kanila. Tatak na nila yun eh. Parang untouchable na yun eh. Untouchable na po. Untouchable na yun. no? Pag ginawa ko pero makumasika pa. Okay, dami pa yan. Maraming mga projects. Okay, so last question. Sa tingin niyo, ano yung pinaka-sikreto ng pagiging successful love team? Last question. Successful love team, ano yung... Tiwala niyo sa isa't isa. Yes po. Yun po yung pinaka ano, kailangan may tiwala po kayo sa isa't isa talaga. Kasi wala pong maniniwala sa amin kundi sa bibilang namin. We support each other that way. Tsaka honest po kami sa isa't isa palagi. Okay. Kapag may hindi kami gusto, kapag may gusto kami, we say it and healthy communication. Pinapakita palibawa po, nagtatampo, papakita ko talaga sa kanya, sa pag-usapan namin. Diba? Yun po. Papalambing lang po siya. Yun. Okay. Thank you guys. Thank you. See you around. Okay, and that
Okay, so alam ko marami kayong ipopromote, guys. Simulan muna natin ang Werewolf Boy projects. Anong inyong mga premiere, mall shows, and everything? Tomorrow po, we'll be guesting sa TV5 show. So, abangan niyo po kami from morning shows hanggang evening shows po yan. Tapos po, premiere night po namin sa January 12.